What's going on streamers? Pasensya dahil medyo late ang video na ito dahil sa dumaang holidays. Pero don't worry, marami pa akong project na paparating. Anyway, this is the breakdown of Marvel's Moon Knight Episode 3. Si Steven at Mark may bago na naman bang pagkatao? Ang lahat ng inyong katanungan at nalagpasan mong Easter eggs at references sa episode na ito ay aking bibigyan ng kasagutan. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang episode ay nagsimula kay Layla na kumukuha ng kanyang peking passport at nabanggit niya ito. I found him with the scarab, living 20 minutes from our old place. Gaya ng mga nakarang episode, napatunayan na si Steven ay isa sa mga personalidad na eksperto sa Egyptology at ilang beses ko na rin nabanggit na si Steven Grant ay may karamdaman na tinatawag na Dissociative Identity Disorder or DID, isang karamdaman na kung saan ang isang tao ay may iba't ibang pagkakakinlanlan. At sa episode na ito, nakita natin kung paano ang bawat isa sa kanyang personalidad ay may abilidad na ipasa ang kanilang nararamdaman sa isa pa niyang pagkatao. At ito ang sa tingin ko ang nangyayari sa kanya. Nalaman natin na parehong nakatira si Layla at Mark Spector sa London. Ito yung lugar kung saan nagpapaalala kay Mark kay Layla. At ang isa pang personalidad na parte rin ng kanilang iisang pag-iibigan ay si Steven. Yeah, I see you plug ugly coyote. You're in the wrong ends, mate. At napunta tayo dito kay Mark Spector. Pansin natin na imbis na sapakin niya ang batang ito, ay sinampal niya lamang na ang hulugan na mayroon pa naman siyang puso kahit papano. Kaso, nagpakamatay ito. At sa bawat laban, pinipigilan lagi ni Steven si Mark. At makikita natin ito. Ang katanungang mayroon ba siyang bagong pagkakakinlanlan ay napatunayan dito. At sa tingin ko, ito ay si Jake Lockley o sa tingin ko ay si Khonshu lang ito. Dahil sa comics, minsan ang kinontrol ni Khonshu ang katawan ni Mark at ganun rin ang nangyari dito sa mga sumunod na eksena. Tinawagan ni Khonshu ang ilan sa mga Diyos sa pamamagitan ng lunar eclipse. Pinagkaisa muli ni Khonshu ang Ennead na nakita natin sa episode 1. The Ennead, you know, like the super group of Egyptian gods. You know, you got Horus, Osiris, Tefnut, Shu. Nabanggit din doon ang Ennead ay binubuo ng 9 na Diyos, pero ang nakita lang natin dito sa episode 3 ay 5. At nalaman natin na ang ilan sa Ennead ay hindi na pinanghawakan ang sangkatauhan. I was banished for not abandoning humanity unlike the rest of you. At nagsimula sila Mark at Layla na hanapin ang sarcophagus. Pansin natin ang kurting buwan sa kwintas ni Layla na maya-maya ay gagamitin niya bilang sandata. At nakilala natin dito si Anton Morgart na ginagampanan ng yumaong si Gaspard Ulliel. Sa comic, ang karakter na si Anton ang Midnight Man na isa rin sa mga nakalaban ni Moon Knight. Pagpasok nila, makikinig natin ito. He's looking forward to seeing you. After Madripoor, I'm sure you two will have a lot to talk about. Kung matatandaan nyo, ang Madripoor ay isang lugar na huli nating nakita sa Falcon in the Winter Soldier series. At maaaring may koneksyon ang Black Market na nangyari sa Moon Knight series sa Madripoor. At binigyan tayo nito. Makikita natin dito na bago siya bumaba, ang kapa niya ay nagkurteng crescent moon. Napag-alaman nila na kailangan nila si Steven upang buuin ang mapa na magsisilbing gabay nila papunta sa libingan ni Amit. At ang mapa na ito ay ginawa ni Senfu noong gabing iyon habang siya ay nasa kulungan. At sinabi ito ni Khonshu. I remember that night. I remember every night. At pakiramdam ko dito parang ang lungkot niya. Matapos ang ritual, kinulong si Khonshu ng ilan sa mga avatar ng Ennead sa isang estatwang bato. Ngayon, maaari nang walang kapangyarihan si Mark dahil See how you fare against Harrow without the protection of my healing armor. At yan ang ilan sa mga Easter eggs at references na nakita ko sa episode na ito. Let me know in the comments down below if I missed something.
Kung bago ka lang dito, subscribe my channel, smash that bell for Mstream. Thanks for watching. Sorry. You alright?